Sa wakas ay pumasok siya sa silid, huminto sa harap ni Yu, na tumawa at napansin na ang iniisip niya ay napakabata pa para gumanap bilang isang tagapagturo. Hindi pinapansin ni Si Chan ang pahayag na ito, inamin na natutuwa siyang makita si Yu, at binanggit na maganda ang kanyang kalooban ngayon. Nakangiting binati siya ni Yun at sinabihan siyang pumunta kay Jinying, bumantong hininga. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata sa sama ng loob at ipinaliwanag na muli siyang napunta sa self-cultivation, at dahil dito, namiss niya ang lahat ng pinakabagong balita. Bulalas ni Si Chan na sumunod siya, at sa lalong madaling panahon, gamit ang kanyang sword bilang suporta, lumipad siya sa tamang lugar, patungo kay Jinying sa wakas, damapa siya sa lupa, tinitingnan ang istruktura sa kanyang harapan at sinigaw ang pangalan ni Jianshin. Inanunsyo niya na hinahanap siya ni Yun. Gayunpaman, wala siyang narinig na tugon at nanginginig sa gulat, iniisip kung may tao ba dito. Ipinapalagay niya na talagang abala si Jianshin, ngunit bago pa niya ito madagdagan pa, isang malakas na bugzo ng hangin ang biglang bumukas sa mga pinto. Siya ay nakatayo sa harap ng bugzo ng hangin na ito ay napakalakas na kailangan niyang gumawa ng pagsisikap na tumayo. Nang inig siya sa sorpresa, pinaikit ang isang mata, at nang medyo hamina ang hangin, tumakbo siya sa loob ng patio, sumisigaw ng pangalan ni Jiang. Pero bigla siyang tumigil. Nanlaki ang mga mata niya at nagulat at nakatutok sa stone tablet na nakasabit sa ere na napapalibutan ng magical energy. Nagtataka siya kung ano iyon, ngunit biglang lumitaw si Jianshin, na napapalibutan ng dark magical energy. Sa likuran niya, hawak ang isang sword sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa kanya, at nanginginig siya. And Jianshin looking at him menacingly, asked what he was looking at. Si Sijan, na lumingon at sinabi ang kanyang pangalan, at nanginginig pa, ay bumulalas na hindi siya tumitingin sa kahit ano. Ipinaliwanag na siya ay dumating upang ihatid ang balita ng isang engranding pagtitipon. Napansin niya na iniimbitahan siya ni Jianshin na lumahok sa isang kompetisyon sa loob ng clan. At si Jianshin, na biglang nagbago ang mood, ay napangiti at naalala na si Sijan ay si Huan, Jr. na kasama. Napapikit siya, ngumiti, ipinatong ang kamay sa balikat ni Sijan, at tinanong kung totoo bang wala siyang nakitang ganoon. Kanina lang, muntik na siyang umiyak at sumigaw na wala man lang siyang nakita. At sa wakas ay sinabi ni Jianshin na naiintindihan niya ang lahat, at pinayagan si Sijan na umalis. Hindi na siya nagtagal sa lugar na iyon at agad na tumakbo palayo. At napabuntong hininga si Jianshin at napagtanto na naging focused siya sa pagsasanay kaya nakalimutan na niya ang lahat. Sa pag-iisip noong nakaraan, naalala niya ang pagbibigay sa kanya ni Huan ng payo, at nakangiting sumagot na ito ay talagang kamangha-mangha, dahil pakiramdam niya ay naging mas malakas siya sa mga araw na ito. Kung lalabanan niya ang mga blood puppets na nakilala nila hindi pa lang, nabasag na niya ito sa maliliit na piraso, at may kumpiyansa ng ngiti, iniunat niya ang kanyang kamay, itinuon ang magical energy malapit dito kay Atak. Sa pagtingin sa stone tablet na napapalibutan pa rin ng kanyang magic, napagpasyahan niya na kailangan niyang maglaan ng mas maraming oras sa pagsasanay. At paglingon kay Huan, hiniling niyang maghintay, nangako na tiyak na maabyute niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, si Huan ay lumabas sa kalye malapit sa kanyang bahay na iritadong itinanong kung paano siya ng ahas na pagbabantaan ni Yun. Nagbubuntong hininga, kinagat niya ang kanyang lower alert para kontrolin ang kanyang emosyon, at tumingin sa kanyang mga anteng-anteng, na inilatag niya sa mesa sa kanyang harapan. Sa isang normal na labanan, mabilis niyang ibubunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga patakaran ay mas nababaluktot, kaya ang lahat ay maaaring itapon sa props, at sa kasong ito, kung siya ay nanalo, walang sinuman ang magsabit ng mga bagong responsibilidad sa kanya. Kinuha ang kanyang bag, sinimulang ilagay ni Huan ang lahat ng mga artifact sa tulong ng magic, at nabanggit na sa mga bagay na ito, tiyak na mananalo siya ng ilang round, na maabot ang huling artifact, na isang pulang bato. Sumigaw si Huan habang nakatutok dito, at iminungkahi na ang pambihirang jade na ito ay isang mahusay na opsyon. Biglang nagsimulang magbuga ng magical energy ang bato, at iniabot ni Huan ang kanyang palad palapit dito, nagtatanong, na nagtataka, ano ito? Ang bato ay nagsimulang tumawag sa kanya, sinabi sa kanya na hawakan ito, na nangangako na kung gagawin niya,
ito ay magbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Hiniling nito kay Juan na ibuhos ang kanyang espiritual na kapangyarihan dito, na nangangakong bibigyan siya ng swerte na makakarating sa langit at ibibigay sa kanya ang lahat ng maiisip niya. Tiningnan ni Juan ang kanyang refleksyon sa bato, at ang anting-anting ay patuloy na nagtulak sa kanya upang gawin ang kinakailangang aksyon na nagmamadali sa kanya. Nakatayo lang doon si Juan na nakatingin sa bato, at ang anting-anting, na kinakabahan, ay nagutos sa kanya na ibuhos dito ang ilang espiritual na enerhiya upang makakuha ng walang katapusang kapangyarihan. Ilang beses itong inulit ni Juan na hawakan ito, at itinapon niya ang bato sa isang tabi. Airily, sinabi nito na hawakan ang sarili, sumisigaw na umalis ito mula rito, dahil kung hindi ay babasagin niya ito. Nahulog ang bato sa lupa, natahimik sandali, at saka bumangon sa hangin, huminto sa harap ni Juan at nagtanong kung hindi ba nito nagawang akitin siya. Inamin lang ni Juan na sa napakaraming siglo, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong tao. Ngumisi si Juan, nilagay ang kamay sa baba at tinanong kung nahihiya ba itong anteng-anteng. Bulalas niya na mukhang pop-up spam window ito. At ang bato, na nalilito sa pahayag, ay tumahimik sandali, at pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng higit pang magical energy mula sa sarili nito. At si Juan, na naging seryoso, ay nagtanong kung ano ang batong ito. Ipinahayag ng anteng-anteng na ito ay isang kagalang-galang na Panginoon, isang demonyo ng langit, at isang dakilang guro na nagsasabi nito. Ang bato ay tumaas sa hangin, at si Juan ay napilitang itaas ang kanyang ulo upang tingnan ito. Sa kabila ng pamagat na idinikta ng anteng-anteng, si Juan ay tila hindi interesado, kaya't tinanong kung anong uri ito ng dakilang guro. Sinabi niya na hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. At galit, ang anteng-anteng ay sumigaw na ito ay dumating dito. Kasama ang dyablo mismo, at nang ito ay umalis, ang anteng-anteng ay nanatili, at sa makatuwid ang lahat ng mga monghe sa mundo ay dapat tumawag dito bilang Panginoon. Ngumisi si Juan, binigyang pansin ang mga salitang ito at hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang daliri. Napagtanto niya na ang mga salitang binigkas ng bato ay nangangahulugang itinapon lamang ito ng demonyo. Ang anteng-anteng ay lumipad papalapit kay Juan. Tanong nito, how dare he insult it? Inalok siya ng anteng-anteng na ibuhos dito ang ilang espiritual na enerhiya, at ipinangako na, sa kasong ito, ipapakita nito sa kanya kung ano ang halaga nito. Tiningnan lang ito ni Juan, at pagkatapos nitong ngumiti, tinanong niya, na may interes. May lihim nga ba ang bato? Sinilip niya ang refleksyon niya sa ibabaw ng bato, at nagtanong ito, wala ba talaga siyang lakas ng loob na gawin iyon? Si Juan, simpleng nakangiti, hinawakan ang bato gamit ang kanyang daliri, nagsimulang ibuhos ang kanyang enerhiya dito, at nagtanong, bakit hindi siya naglakas loob na gawin ito? Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa walang laman na langit na J, at natigilan siya na tumingin sa paligid. Pagkatapos ay napansin na sa likod niya, ang enerhiya ay nabuo sa mukha ng isang halimaw na tumawa, nagtatanong, bakit ang lahat ng tao ay hanggal? Si Juan, na nakataas ang isang kilay, ay naalala ang sinabi niya tungkol dito na mukhang nakakaawa, at nagtanong, wala ba itong sariling negosyo? Ang silhouette ng halimaw na tumatawag sa pangalan ni Juan asked, how dare a human, walang kwentang tao tulad niya talk to it like that? Nagpakilala rin ito, na binanggit na ang pangalan nito ay Mosen at Juan, tinitingnan ito na hindi nasisiyahan, nagtanong, nagpalit ba talaga ng pangalan? Inutusan ni Zun si Juan na huwag magsalita ng walang kaparirikan, ipinaliwanag na ang Chanma ay isang lahi na Imo. Si Zun ay isang posisyon at Lord Tong. Ang Shanyu ay isang karangalan na titulong Juan, pumikit si Yon at nagtanong, bakit napakahirap nito? Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, napagpasyahan niya na kung ang katawan ay lila at ito ay isang demonyo, kung gayon maaari itong tawaging isang purple demon. Dahil sa galit nito, inutusan ni Zun si Juan na huwag itong tawagin ng ganoon, at nakangiting pumayag ito, ngunit tinawag itong muli na purple demon. Ang halimaw ay tumingin sa kanya na may inis, na sumisigaw na siya ay isang kaawa-awang bata lamang at nagbabala na hindi siya makakakilos ng masigasig ng mas matagal. Iniisip kong naisip ni Juan na, dahil sa pagpunta niya rito, magagawa niya ang lahat ng gusto niya, mahinahong tanong ni Juan, at paano siya aalis dito?
Sa lalong madaling panahon, na may ngiti, inihayag na ang unang pagpipilian ay upang makakuha ng pahintulot mula dito. Gayunpaman, naibulalas niya na hindi ito ang kaso ni Juan. Ang pangalawang opsyon ay makipagkasundo dito. At kaya ito nagtanong, ano ang eksaktong ginawa? Nais ni Juan na mag-alok ito ng kayamanan, kagandahan, lupa, posisyon, at si Juan ay nakangiti. Ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba, pinag-isipan ito, at hiniling sa lalong madaling panahon na bigyan siya ng 100 taon ng buhay. Pagkasabi nito, masigasig siyang ngumiti, at nagtanong kung magagawa ba ito sa lalong madaling panahon. Bulalas nito na hindi nito kakayanin. At si Juan, na tinitingnan nito ng may sama ng loob, ay nagsabi na sa lalong madaling panahon ay nawasak lamang. Nakapikit itong nagtanong kung wala na ba talagang ibang gusto si Juan. Nanginginig ito sa galit, at iniisip ito ni Juan, nagtanong kung maaari siyang magkaroon ng ilang mga libro ng kanyang paboritong gawain, upang siya ang unang magbasa ng lahat ng ito. Hindi nagtagal, tinanong, sa ilang, anong uri ng trabaho ito? Ipinaliwanag ni Juan na ito ay isang napakapopular na libro, at inilabas ito, ipinakita ang pabalat. At pagkatapos nito, nakangiti, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Idinagdag na ang aklat na ito ay isinulat ng kanyang guro. Ang halimaw, biglang lumalapit, tanong ni Juan, dapat nating tuparin ang kanyang nais. Sa pagkakataong iyon, sinabi niyang walang kwenta si Zoom dahil hindi niya nakayanan ang dalawang trivial wishes. Ang halimaw, nang marinig niya ito, ay nagpasya na kung tumanggi si Juan na tawagin ito sa kanyang pangalan at ayaw makipagtawaran, siya ay mananatili dito magpakailanman. Idinagdag nito na si Juan ay mamamatay sa takot at gutom, at ang kanyang katawan ay ganap na mawawasak. Magpapatuloy ito, at si Juan, na nakakuyom lamang ang kanyang mga panga ay nag-activate ng sarili niyang magical energy, at ito, na nabuo sa isang palad, hinawakan si Zun, pinipiga ito. Ang halimaw, na naguguluhan sa mga ito, ay tumingin kay Juan at nagtanong kung maaari bang hawakan siya. Nakangiting tinanong ni Juan kung totoo bang sa pagkakataong ito ay makakaalis na siya. Ipinagpalagay ni Zun na napagdesisyonan niyang crush ito at tumawa. Ipinahayag nito na hanggat hindi nagagawa ni Juan ang batas ng dakilang dao, hindi niya ito mapipinsala. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang halimaw ay biglang nanlamig. Ang kanyang mga mata ay dilat, at siya ay natatakpan ng pawis dahil sa tensyon. At tinanong ni Juan kung ito ay totoo. Kaya't ngumisi siya at inilahad ang kanyang palad sa gilid, pinaandar ang magic at sinabing ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon. Sinabi niya na alam niya ang batas ng dakilang dao, ang demon overgrow pagbibigay pansin sa espada na lumitaw kay Juan at siya, gamit ang salamangka, ay nabuo ito sa paraang maraming energy sword ang lumitaw sa paligid nito at nagbabala na nagkataon lang, na ito ay hindi masyadong simple. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Juan sa dati niyang pwesto at nakangiti, pinulot ang bato, na nagmumungkahi na hindi naman masama ang kanyang ani. Naalala niya kung paano sa sandaling pinigilan niya ang kasalanan, nanginginig sa takot at halos umiyak, inalok siya ng ilang magic weapon, na nag-aalok ng ilang mga pagpipilian ng sabay-sabay. At si Juan, pagkatapos, sa pag-iisip tungkol dito, ay iminungkahi na ayos lang na kunin ito ngayon, inilagay ang bato sa kanyang bulsa, napagpasyahan niya na sa mga kayamanan ng Purple Bean, maaari na siyang magpahinga. At napapikit, humikab, naalala na may 2 araw pa bago ang kompetisyon. Kaya nagpasya siyang magpahinga ng mabuti. Kasabay nito, sa isang liblib na kuweba na matatagpuan sa kagubatan, may isang taong nakaluhod sa harap ng salamin na naglalabas ng magical energy, at ang silhouette ng nilalang na nakikita sa salamin na ito, ay nagtanong kung ano ang posibilidad na manalo ang mga kausap. Ang taong ito ay nagpasya na sa lihim na kayamanan na ibinigay sa kanya ng nilalang na ito, siya ay papasok sa nangungunang 5. At sinabi ng nilalang na ito ay kahanga-hanga, na nagmumungkahi na salamat sa kasabwat nito, maibabalik nito ang blood sphere. Ang batang lalaki, na inilagay ang kanyang palad sa kanyang dibdib, ay nagpahayag na utang niya ang kanyang buhay sa nilalang na ito dahil ito ay nagligtas sa kanya, at sinabing siya ay dadaan sa apoy at tubig para sa pagtawa na ito. Napansin ng nilalang na ang batang ito ay may mabait na puso, at nangako na ilalayo siya nito sa Kinhuan clan. Nang makatanggap siya ng pahintulot na makilahok sa engranding pagpupulong, hiniling ng bata na huwag mag-alala ang nilalang na ito,
Nangako na tatapusin niya ang misyon kahit anong tawa ng nilalang, nasiyahan dito at wala nang sinabi pa.